Hello po, magandang umaga po. Babagi lang po ako ng kaunti. So, basahin ko po muna yung verse. Datapat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga lalabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi maiibigin sa mabuti, mga dilo, mga matitigas ang ulo, mga papalalo, mga maibigin sa kalayuan, kaysa mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, datapat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. So, ang sinasabi po dito sa verse na to, since yung mundo po natin is pasama ng pasama, parang pinapayo po tayo na lumayo tayo sa masasamang gawain. And ang dapat po natin gawin bilang isang anak ni God is mag ano po, maging matuwid po sa pananampalataya, and wag po tayo luluwas ng daan, and doon lang po tayo sa way ni God. And sabi po dito sa Roma 12:2, at huwag kayo magsiyawan sa sanlibutan, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan niyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos sa kalooban ng Diyos. Sabi nga po dito na magpaano po tayo, maging mabuti po tayo sa kaaya-aya at lubos na Diyos. Sabi po dito na wag po tayo gumawa ng masasamang bagay na ikakagalit ng Panginoon. And bagkus gumawa po tayo ng mabuti, and wag po tayong tumigil gumawa ng mabuti. And sabi po dito ulit sa next verse, sa supporting verse po sa Galatia 9. At huwag tayo magpapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahonan ay sipag-ani tayo, kung hindi tayo maghihimagod. Yun nga po, sa kagaya po ng sinabi ko kanina, yung paggawa po nating mabuti ay may kinalabasan po yan in the future. Ilan po.